na natin. At doon namangha itong si Umar sa mga bisita nila Noli nang magkaroon ng tagisan ng agimat o mga karga sa katawan. Ang iba dito, nagpakita na ng mga medalyon, kwintas na may naglalaman ng mga Subalit sa lahat ng mga antingerong naroroon, hindi nila alam na may kasama pala silang isang ermitanyo. At dito nagimbal ang lahat ng mga antingero doon sa lugar nila Noli nang malasing itong si ermitanyong Doming at sumali sa tagisan ng karga. Kanya-kanyang pasikat ang mga yon at kasali na dito ang 5 matanda na nakita nila doon sa sabungan. Normal lang naman sa lugar nila Noli ang magkaroon ng subukan, lalo na't fiesta sa kanila noon. Ang unang nagpakita ng gilas doon ay ang mga kababaryo nila Noli na kilalang may mga anting-anting na tangan-tangan ito. Ang ginawa ng mga ito, puro pangkaraniwan lang na subukan. Ito yung isasabit mo ang medalyon mo sa isang kahoy at pupuntiryahin ito ng baril. Kapag walang karga ang medalyon mo, maaaring mawasak yun sa bala ng baril. Hindi lang naman yun gaanong pinansin ni Noli dahil ilang bisis na niya yung nakita ng ganong subukan sa kanilang baryo. Nang biglang nakuha ang atensyon ng mga tao dong nakinuod nang kumukuha ng isang bulang na ginagamit sa tari ang isa sa mga kasama ng 5 matanda at walang habas niya yung ginilit sa kanyang pulso. Subalit hindi tinatablan ang katawan nito. Para mapatunayang matalas ang bulang na yon, inihiwa pa yun ng matanda sa isang puno ng saging. Hindi lang lakas ng loob ang kasama mo sa subukan na yon, kundi ikarga mo na ang lahat mong nalalaman na pampakunat sa katawan. Dahil kapag mahina ang karga mo dito, maari yun ang ikakamatay mo. Ang ermitanyo noon, patawa-tawa lang itong nakikinood habang tumatagay ng tuba. Akala nila Noli at Umar noon, hindi ito sasali sa subukan na yon. Nang biglang nagpresenta itong si ermitanyong Doming na siya na naman. Nang marinig yun nila Noli at Umar, parang na-excite din sila. Subalit ang nararamdaman nilang yon, biglang napalitan ng takot nang magpresenta ito sa founder na may dalang baril. Iho, may bala ba yan? Tanong ni Manong Doming sa founder ng subukan sa agimat. Nang sinabi yon ng ermitanyo, sumagot naman ang leader ng, O naman Manong, bakit? May agimat ka rin bang susubukan? Wika nito sa ermitanyo na sa pag-aakala nitong kwintas ang ipapabaril nito. Subalit biglang napadilat ang mga mata nito nang sabihin ng ermitanyo na siya ang magpapabaril. Nang marinig yun ng leader ng subukan, tumawa lang naman ito sa pag-aakalang baka lasing lang ang matanda. Kaya ganon kalakas ang loob nito. Nang mapagtanto ng lalaki na seryoso itong ermitanyo, napilitan din yung pumayag kahit alam nitong labag yun sa batas. Nang marinig yun nila Umar at Noli, pipigilan pa sana nila itong si ermitanyong Doming dahil nga baka hindi na alam ng ermitanyo ang kanyang pinagsasabi. Subalit hinarang sila ni Luisito na ama ni Noli na wag na raw nilang pipigilan ang ermitanyo. Nagwika pa ito ng, Hindi nyo pa alam ang tunay na pagkatao ng matanda na yan. Hayaan nyo, hindi yan madisgrasya sa subukan na yan. wika ng ama ni Noli. Ang subukan na yon, ginanap sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng bariles. Habang nasa loob ng bariles itong si ermitanyong Doming, rinig na rinig nila ang mga binitawan nitong inkantasyon na halos na hindi naman nila maintindihan. Nagdadalawang isip pa ang lalaking yon na gawin yon sa matanda. Subalit nilapitan yon ng ama ni Noli at sinabi dito na okay lang
sanay na raw ang matanda doon. Kaya't yun ang pinanghawakan ng lalaki kapag sakaling madisgrasya ang matanda. Silang dalawa ang mananagot. Bata pa lang ako, kilatis ko na ang abilidad ng matanda na yan. Wika ng ama ni Noli doon kay Umar. Maging si Umar noon, halos na yun mga ngatog sa takot dahil sa pangyayari. Nang makapasok na ang ermitanyo sa loob ng bariles, narinig pa nila yung magsalita ng simula na raw. Kaagad pinaulanan ng bala ng lalaki ang bariles na naglalaman ng tao. Mas lalong dumami ang mga taong nakiisyoso doon dahil sa alingaw-ngaw sa putok ng baril. Nang matapos paputukan ng lalaki ang bariles na pinagtaguan ni Ermitanyong Doming, bahagya namang hindi yun gumalaw. Akala ng lahat ay patay na ang ermitanyo, kaya't dali-dali nilang itong nilapitan. Ang unang lumapit doon ay ang nagbaril, subalit biglang naglaki ang mga mata nito habang tumingin sa ama ni Umar. Dahil wala na daw yung matanda sa loob ng bariles. Nagsilapitan ang mga tao doon, kabilang na ang 5 matanda. Subalit maging ito, sinabing walang tao sa loob. Bigla na lang silang nagulantang nang may magwika sa kanilang likuran na boses ng ermitanyo. Hoy! Yung tagay nyo rito, napanis na. Wika ng ermitanyong nakangisi, nakatingin sa kanilang lahat. Nagulantang ang lahat ng mga nakasaksi doon. Dahil papanong napunta doon ang ermitanyo? Kaninang-kanina lang, narinig pa nga nila yung magsalita doon sa loob ng bariles. At ang pinagtataka rin dito, walang tinamong sugat ang ermitanyo sa kabila ng pagpaula ng bala dito. Grabing gulat ng mga taong nakapanood doon dahil unang-una nilang makakita ng ganong klaseng kakayahan ng isang tao. Ganon katindi ang subukan ang ginawa ng ermitanyo. Nang masaksihan yon ng 5 matanda, bigla na lang yung nagpaalam na sila'y aalis na. Kaya ang nangyari tuloy, maraming mga antingirong nagipaglapit dito sa ermitanyo. Subalit ang pagtatanghal na yon, nang siyang dahilan para subukan ang ermitanyo sa mga nilalang na panig ng kaliwa. Ayon pa kay Manong Doming, akala kasi ng mga nilalang nakakilala sa kanya ay isa lang siyang simpleng antingirong nagkaroon ng ganong abilidad. Dahil itinago ng ermitanyo sa kanyang katawan ang nag-uumapaw nitong presensya sa katawan upang hindi maramdaman ng mga nilalang ang kanyang katawan na punong-puno ng mga kapangyarihan na namana pa niya sa kanyang maestro na isa ding ermitanyo. Hanggang sa unting-unti nang nawala ang ibang mga tao doon dahil sasapit na rin ang gabi. Bago umuwi si Umar na kaibigan ni Noli, marami itong baon-baon na kwento dahil sa naganap ng araw na yon. Sinabihan din nila Noli si Umar na kapag magkaroon sila ng oras, bababa sila ng bayan kasama ang ermitanyo. Lumipas ang araw na yon. Naging masaya naman ang pamilya nitong si Noli. Bukod kasi sa panalo niyang nakamta noong araw na yon, meron na ding dumayo sa kanyang mumunting manukan para bumili doon ng materyales. Hindi naman niya pinagdadamutan ang mga yon dahil talagang nagpupumilit yung bumili sa kanya. Naging usap-usapan kasi sa kanilang baryo ang unti-unting paglaganap ng kanyang pangalan sa mga taong kapareho niya ng hilig. Nakisyo daw magagaling ang nahawakan niyang lahi ng manok at yun ang akala sa mga taong nakakilala sa kanya. Kinabukasan, nagtataka siya kung bakit may kalabaw na malapit sa kanilang bahay na malapit din sa kanyang kalabaw na nabili. Nang makita niya yon, kaagad siyang nagtanong sa kanyang ama ng, "Tay, kaninong kalabaw yung katabi sa kalabaw natin?" Wika ni Noli sa kanyang ama nang siyang sinagot naman ito ng, "Kay Manong Doming yan, anak.
Dito na raw muna siya manirahan ng ilang buwan. Wika ng kanyang ama nang siyang labis naman niyang ikinasaya. Kaya't kaagad niyang pinuntahan si Manong Doming sa kanyang manukan habang paduyan-duyan ito sa ilalim ng puno ng langka. Nang makalapit na siya dito, kaagad silang nag-usap ni Manong Doming. Marami silang tinalakay noon patungkol sa ginawa nito sa subukan ng kargahan noong nagdaang araw. Makalipas ang araw na yon, halos wala namang kakaibang nangyari hanggang sa dumating ang isang gabi na nakaramdam ang ermitanyo ng mga nilalang sa paligid habang sila'y nagpapahinga sa kubong ginawa ni Noli. Ang bahay kasi nila Noli, gawa kasi sa semento ang papag nito, kaya't ayaw matulog ni Manong Doming doon. Minabuting doon matulog ang ermitanyo sa kubo, kung kaya't doon na rin siya matulog, katabi si Noli. Dahil mas masaya kung ito ang kanyang makasama, dahil lagi siyang pinagkwentuhan ng ermitanyo patungkol sa mga hiwagang bagay na hindi pa nalalaman ng mga ordinaryong tao. Baka isipin yung bakla itong si Noli ha? Biro lang. Isang hating gabi, nakarinig sila ng isang garalgal na huni na parabang huni yun ng isang baboy na inuubo. Alam ni Noli na wala silang alagang baboy doon sa kanilang bahay, kaya't sinabi niya sa ermitanyo kung ano yung naririnig nila. Subalit laking gulat niya na kanina pa palang na alam yun ng ermitanyo. Hayaan mo lang ang mga nilalang na yan. Hindi naman yan makakalapit sa atin. Wika nito sa kanya. At muli siyang nakatulog nang makarinig na naman sila ng huni ng baboy. At sa pagkakataon na ito, napawika ang ermitanyo ng, Huwag niyo kong subukan, demonyo. Alam ko kung saan kayo nakatira. nang sinabi yun ni Manong Doming, biglang nawala yung huni ng baboy. Bakit, Manong? Tanong niya rito. Subalit sinagot siya nito ng, Wala yon. Matulog na tayo. Kinabukasan, habang kumakain sila ng tanghalian, nakasipat sila ng dalawang lalaking nakasakay ng kabayo. Alam ni Noli na sa kanila ito tutungo dahil sa kanila nakarumbo ang takbo ng kabayo nitong dala. Nang paglapit ng mga lalaking yun sa kanila, kaagad naman nila yung namukhaan. At si Umar pala at ang kasama nitong isang tauhan. Oy, buddy! Napadalo ka sa aming lugar ah. Kain tayo. Bungad na wika ni Noli rito. Dahil nga nalasing ang ama niya nung fiesta, ngayon lang niya na ipakilala itong si Umar sa kanyang pamilya. Ikaw pala ang nagangalang Umar. Aba, masaya kaming makilala ka, iho. Upo kayo. Saluhan mo kami sa aming tanghalian. Wika ng kanyang ama doon sa kanyang kaibigan. Umar, kumain ka ba ng nilagang mais? Tanong ni Manong Doming doon kay Umar. O naman, Manong. Ayan pa, paborito ko yan sa amin eh. Wika naman dito ni Umar. Habang kumakain sila sa oras na yon, masaya naman itong si Noli dahil hindi niya akalaing dinalan siya ni Umar ng 6 na inahing manok na nakasilid sa isa-isang bayong. Buddy, baka naman hindi alam ni Manong Mundo na nagdala ka ng mga manok dito. Baka magalit yon. Wika niya dito. Nang marinig yun ni Umar, tumawa lang naman yung habang sumasagot ng, Huwag kang mag-alala, buddy. Si Tay nga namimili niyan para daw idagdag sa materialis mo. At doon napagtanto ng ama ni Noli na talagang napakabait ng pamilya na sinasabi ni Noli. Matapos noon, habang nasa ilalim sila ng punong mangga at nag-usap sila Manong Doming at Umar, nabanggit nito na kinabukasan na yon, mayroong malaking pasabong na malapit sa bayan nila Umar. Nang marinig yun nila Noli, kaagad niyang tinanong si Manong Doming
kung sasama ba ito sa lugar ng kanyang kaibigan na si Umar. Pumayag naman si Manong Duming dahil ayon sa kanya, mangumusta din siya sa pamilya nitong si Umar. Kung kaya't pasekreto niyang kinausap si Manong Duming kung dadalhin ba nila ang kanilang gamit. Sa tingin mo, Nole, mananalo ka ba kung iwan natin ang sinasandalan mo? Wika nito sa kanya. Wala namang problema sa mga magulang ni Nuli na sila'y alis dahil medyo marami din namang mga kapatid itong sinuli. Nagkataon kasing araw yon ng Biyernes kaya wala itong pasok kinabukasan. Pinaubaya na niya muna kay Mayok ang kanyang mga alaga dahil abutin sila doon ng 2 araw sa bayan. Nang sumapit ang kinahaponan nun, angkas-angkas silang 2 sa mga kabayon dala nitong si Umar. Dala-dala nitong si Nuli ang 3 niyang tandang pababa ng bundok upang muling lumaban doon sa nasabing sabungan sa bayan. At si Manong Duming naman ang nagdadala sa kanilang sinasandala na gamit. Muli na namang dumayo ang 2 para subukan muling lalaban sa sabungan. Habang kasalukuyang binagtas ng kabayo ang daan pababa ng bayan, panay naman ang pag-usap ng pangkat nila patungkol sa araw-araw na pamumuhay nila Umar. Ayon dito, nung una pa raw lumalaban pa sa derby ang kanyang ama, subalit nawalan yun ng gana dahil palagi nilang nakiengkwentro ang taong nagangalang Tasyo doon sa sabungan. Marami umano yung kasabwat ng mga ordinaryong tao para maisahan ang ama ni Umar para hindi mahalata na sila ang nakakalaban ng ama ni Umar. Subalit kapag tapos na ang kanilang labanan sa grupong yon, biglang lilitaw ang taong nagngangalang Tasyo. Dahil nga aswang ang taong yon, hindi nila yon basta-bastang matapatan kahit gagamit pa sila ng mga baril. Dahil kapag sa tuwing susubukan nilang tugisin ang taong yon, maraming manok sa kanilang farm ang nalalagas. Ayon dito, hindi raw normal ang pagkakamatay ng kanilang mga alaga sa farm dahil wala na yung mga dugo sa katawan na para bang sinipsipyo ng isang mabangis na nilalang. Dagdag pa rito, kapag namatayan raw sila ng mga manok sa farm, pansin din nila dito na wala na yung lamang loob. Doon na pagtagpi-tagpi ng ermitanyong si Duming ang mga sinabi ni Umar na posibleng bukod sa aswang ang kalaban nila, meron din yung mga alagang sigbin. So hanggang dito na muna, isusunod natin ang part 16 bukas yata ng hapon. So yun lang. Kung nagustuhan nyo ang ating video, i-like nyo. Yun lang, salamat.